Mga kababayan, dahil nga sa banta na ipapaaresto si VP Sara, may possibility na mag-people power. Saan nyo ikakandak ang people power? Yun ang unang tanong. Alam nyo naman na ang people power nasa EDSA. Pero ang ginawa ng iba, nagmentiola. Kasi nga, pinipigil nila yan eh. May mga pumipigil na maulit ang kasaysayan. Nagtagumpay ang taong bayan ng 2 beses noon sa EDSA. At sa panahon ngayon, mas malala pa sa tatay ang anak. So kung wala na kayong pag-asa, kasi nasa brink na kayo nasa breaking point na kayo eh. Diyan sa Pilipinas, EDSA yan. Marami lang sumabotahe at ang tawag namin sa kanila, double agents. Mga nagkukunwaring Duterte supporters pero pinipigil nilang dumami ang tao sa EDSA. Pinipigil nila ang galit nyo. Okay? Ang gusto kasi nila, liwasan. Walang karamihan nga sa inyo, hindi alam kung saan ang liwasan. Diyan yan sa may Manila. Natatago ng mga punong matataas. Paborito yan nila. Ang liwasan ay pahingahan daw yan noon ng mga Pilipino. And dyan daw nagtitipon-tipon ang mga Pilipino at nagkukwentuhan, nag-uusap pagkatapos nilang magsaka, and then yung mga hinanaing nila sa gobyerno ng Espanya, 'di ba, sa mga namumuno sa Pilipinas noon, ng mga Kastila, diyan sila nagtitipon-tipon at naglalabas ng kanilang hinanaing, ng kanilang frustrations. Okay? Sa 'di ba, sa colonization ng Espanya sa atin. Yan ang history ng liwasan. Kasi event out mo lang ang iyong mga hinanaing, and then uwi ka na, bitbitin mo na ulit yung kalabaw mo pauwi ng bahay. Pero ang kasaysayan ng EDSA, alam nyo na. 2 tarantado na nakaupo ang nasipa sa EDSA. Ano, ang nakaupo ngayon, hindi tarantado? Hindi demonyo? Mag-isip kayo. Okay? Dahil nauungusan na kayo. In fact, ang Taiwan ngayon mukhang nagpi-people power na. Shared by 167. Pakita ko lang sa inyo. Paki-follow po si Channel 167, mga kababayan. Paki-subscribe po ha. Search nyo lang, Channel 167. So sa Facebook, ito siya. Sa YouTube, logo rin na gold na may 167. Alright? So pinost niya yan. Ang Taiwan ngayon ay nag-aaklas laban sa namumuno sa kanila. Si Channel 167 din po ang isa sa mga matatapang na pumunta noon ng EDSA. Okay? Isa sa mga kasamahan kong vloggers na araw-araw nagtatsagang i-cover ang pagtitipo noon ng mga Pilipino nung si VP Sara ay ginigipit sa House of Representatives. Okay? At dahil nga po itinigil na yung pag-aresto kay Attorney Zulaika Lopez, nag-uwian na rin kami. Okay? Civil groups in Taiwan, sabi sa post, have launched protests on Saturday, nung weekend, in Taipei against Taiwan's DPP authorities' dictatorship. Diktador din ang namumuno sa Taiwan. Hindi ba diktador ang nakaupo din eh? Diyan sa inyo? I think Lai Ching-te has gone mad, nabaliw na raw. Aba, mas malala pa sa baliw ang namumuno dyan sa inyo. Yung kabaliwan niya ay hindi dahil sa stress, kundi dahil sa pulburon. Completely and utterly mad, said a Taiwan commentator, adding that Lai's misguided pro-US at all costs policies will ultimately destroy Taiwan's economy. Kasi yung polisiya nung namumuno dyan ay pro-US at all costs. Dapat daw ay pro-America. At syempre, hindi rin pakakawalan ng Amerika ang Taiwan dahil nga yung mga semiconductors dyan ginagawa, minamanufacture sa Taiwan. No? Kailangan ng semiconductors sa mga computer system and whatnot. So, malaking tulong, 'di ba? At kailangan ng US ang Taiwan dahil sa manufacturing industry nila, no? And also, kailangan ng US ng bansang malapit sa China, and one of them is the Philippines and Taiwan.
Kung gusto mong makipaggiyera ng anemika sa China, eh malapit-lapit, 'di ba? Pero malabo ako kung tatanungin yung mga kababayan, malabong makipagdigmaan ang US under Trump sa China. Pero since nga mukhang ang Amerika ngayon ay anti-war, 'di ba? Ay siniwi ay may mga mag-i-invest ng bilyon-bilyon na mga kagamitang pandigma sa Pilipinas ay pera din yan, right? May pera sa digmaan mga kababayan, kaya ngayon siguro gumagawa ng tension ang Pilipinas dyan sa South China Sea para matuloy pa rin ang girian sa China. Kasi kung hindi makikipagyera ang Taiwan, lalo't ngayon meron silang people power na kanila, okay, libo-libo ang nagtitipon ng mga ng mga Taiwanese sa kanilang saan ito? Oh, hindi nakalagay. Type, yeah. Hindi nakalagay kung saan yung kanilang gathering. Pero, ayan, meron silang people power kasi mukhang nasisiraan na rin ng bait ang kanilang leader. Kaya lang ang kaibahan po ng Taiwan ay mayayaman ang kanilang locals. Okay? Ang mga Pilipino dyan sa atin ay uunahin nga ang maghanap buhay kaysa ang sumama sa rally. Yan ang nakakalungkot. Plus, ang Taiwan, iisang isla, ang Pilipinas, 7,000 scattered islands. So, ang hirap bitbitin ng mga taga Mindanao papuntang Maynila para kayo dumami. At yan din yung hinanaing nila nung kami ay nagtipon-tipon dyan noong November. Sabi nila, kung meron lang talagang tutulong sa pamasahe, kahit one way lang, wag na yung pauwi ng Mindanao, ang dami raw gustong sumama sa amin sa EDSA. Yun lang, sabi nila. Kung meron lang tutulong sa pamasahe, makikitira sila sa kamag-anak nila at kakilala sa Maynila. Kahit yung papunta lang. Alam nyo, yung isa rin yan sa napansin namin nung nagtipon-tipon kami sa EDSA mga kababayan. Ang mga kababayan nating Muslim, despite na Catholic Church ang EDSA Shrine, hindi umaalis. Ang mga Tagalog, syempre magugutom, papasok ng mall, magpapalamig, pero ang mga Muslim nakaupo doon, hindi umaalis. Ganyan katitibay ang mga kababayan natin sa Mindanao. Ganyan din kataas ang katindi ang kanilang prinsipyo. Eh, ang mga Tagalog. So ano, mag-aantay kayo na maaresto ang isa pang Duterte? Well, baka yun ang mag-trigger. Okay? Baka mapurga na ang mga Pilipino. And I think iiwasan din nilang mangyari yan eh. Kung ayaw ni Mangga na maulit ang kasaysayan, huwag na ikanta na niya ang kanyang kapatid. Ibulgar na niyang adik talaga. Huwag niya tayong bubulahin sa video niya mamaya na kadramahan na galit siya kay Lulong. Baka yung Lulong na tinutukoy niya si Tamba, hindi yung kapatid. Wala, hindi niya binubulsay ang problema ng Pilipinas. Although problema rin yung pinsan niya, ay ang isa sa pinakamalaking problema niyo dyan sa Pilipinas ay ang ahas na babae na may bit-bit na Marikina bag sa Roma. Sabi, ay dala-dala ko a piece of home. Oh, local brand lang yung bag ko. Kinukumpara pa kay Ma'am Hanelet na may bit-bit na Gucci na paper bag. Oh. Local daw pero naka-private plane. Nung pumunta ng Roma, nung pumunta ng Italia, naka-private plane. 'Di ba? Kunwari pangmasa yung babaeng ahas na 'yan, mambubudol naman. Hindi po yung ngiwi ang namumuno sa inyo sa Pilipinas, yung babaeng ahas. Hindi nyo binoto 'yan. Okay? Kung tutuusin, hindi nyo kailangang antayin na may isa pang ulit na Duterteng gigipitin. Yung thought na ang babaeng ahas ang namumuno na hindi nyo binoto, dapat kayong pumalag dyan. Kaya nadidiskaril ang Pilipinas dahil hindi yung ibinoto ninyo ang namumuno at kahit pa siguro yung ibinoto nyo, ang nagli-lead ay inutil naman, nagdudugo pa ang gums, ano ang inyong gagawin? Ayaw magpa-drug test, walang pakialam sa inyo. Nagpapasarap, nagsi-celebrate ng kanilang anniversary sa Italy habang kayo dyan sa Pilipinas, hirap na hirap maghanap buhay. Kaya nyo magtiis hanggang 2028? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.